Gemma, tapos sila Noemi, tapos si Angie. And then, di nakita nila sila nun si Skype. Then nagulat sila, sabi niya, bakit napakasaya mo? Then even Latifa, si Latifa din, sabi niya, you must pour out. Sige, iyak mo, kasi dapat lang iyak mo yan, kasi nasa loob. Yun ang sabi nila. But then sabi nila, hindi natanggap ko ang pangyayari kasi alam ko kung saan siya pumunta. Kasi meron tayong assurance, no, na siya ay, alam nyo, okay, makinig po kayo. Death, okay? Death is not an exit. Kasi akala natin, kapag wala na tayo rito, para bang wala na. But death, okay, is an entrance, okay, to the real place, no, kung saan tayo talaga nakalaan. Tandaan nyo kung sakaling exit man yun, ibig sabihin, there are two ways. Di ba? Dalawa po yung pupuntahan natin dun sa exit na yun. Di ba? Yung narrow way, tapos yung, di ba? Yung maluwang, di ba? Tapos sa kayong makitid. So, frankly speaking, sabi nga po, heaven or hell. At kung tatanungin ko sa inyo na ngayon, sino ba gustong pumunta doon sa wala magtataas ng kamay? Pero kung sakaling sabihin ko sa inyo, gustong pumunta sa langit, di ba, pati paan nyo siguro tataas yun. But then, ito po ang problema ayaw natin pumunta doon sa kabila, di ba? At gusto natin pumunta sa langit. Ano ba ang ginagawa natin para tayo may kasaluduhan? Kaya yun na nakita nila Alice nakita nila Tifa, na bakit meron kasiguraduhan ito? Diba? Why? In spite dun sa loss, meron siyang galak, may joy siya. At alam nyo, nung sabi ko, tingnan ko, ano ba yung nakita rin ni Dana, sabi ko, para kasi gusto ko rin i-share sa inyo. Hindi, wala. Alam nyo kasi ang death, no? For we know that when this tent to live in, okay, ang sabi po dyan sa Corinthians, for we know that this tent to live in, our body here on earth is torn down, okay, mawawalan tayo. God will have a house in heaven for us to live in. Nakita nyo? Meron pong nakaprepare. Amen? Pagkatapos na sabi dyan, He Himself made, which will last forever. Nakita nyo? Siya po, na okay, pinag-aralan natin kagabi, Sister Minnie, di ba? From first to last. Ano? Okay, ngayon pagkatapos doon siya pa rin ang gagawa. This is the grace of God. Okay? Ang sabi dyan, and now we sigh so great is our desire that our home which comes from heaven should be put on over us. By being clothed with it, we shall not be without the body. While we live in this earthly tent, ito mga po, yung physical natin, okay? We groan with the feeling of oppression. It's not that we want to get rid of our earthly body, but what we want to have, the heavenly one put on over us. So that what is mortal will be transformed by life. Okay? God is the one who has prepared us for His change, and He gave us His Spirit as the guarantee of all that He has in store for us. So we are always full of courage, no? We know, okay, that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord's home. Ito po yung napakalaga. For our life is a matter of faith, not of sight. Okay? We must live by faith and not by sight. Bakit po? Sapagkat ang sabi po sa faith, sabi natin meron tayong pananampalataya, di ba? Pero alam nyo, ang ibig pong sabihin ng faith sa Biblia, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Okay? So we are hoping for something. Bakit tayo nag-hope? Because we know the promise of God in our life. Amen. Okay? And then, evidence of things not seen. Hindi man natin nakikita yan. Pero ang kasiguraduhan natin ay nandito, nakatanim, nakatatak sa salita ng Diyos. Ano? Pero alam nyo, ang gusto kong makita natin yan, ang sabi dyan, we have the courage. So we are always full of courage, sabi po doon. Diba? Meron tong courage, hindi tayo natatakot. Alam nyo, kaya tayo natatakot mamatay? Kasi alam natin natatakot tayo, baka saan tayo pupunta. Nakita nyo, yun yung dapat maalis sa atin. Alam nyo, ang sabi po ng salita ng Diyos, no? Sabi ganun, perfect love. Okay? Perfect love.
casted out fear. Na kung meron kang perfect love na yun, yung agape kind of love na yun, alam mo, hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot. Matanggal ka man sa trabaho, hindi ka matatakot. Amen? Amen. Ganun po tayo eh. Maski ba saan ka dadalhin, hindi ka matatakot, di ba? Kaya nga sabi sa Psalms 23, though I walk, sabi ganun, to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Okay, nasa atin siya. Okay, sabi nga po, wala po tayong magagawa kung wala siya sa buhay natin. Amen. Tandaan nyo, greater is He who is in us than He who is in the world. So this is the courage that we must have. Kaya lang ang pinapag-usapan po natin dito si Dondon, ano ba yung courage, no? Ano ba yung mga pinagdaanan niya na doon sa long last, no? Doon sa kanyang final. Eh, nakita niya yung victory. Okay? Okay, mag-start po tayo December 13 po, no? December 13, ang sabi po diyan, pursue time na permission for struggle to secure eternal victory in Christ. Kinuha ko po lahat sa timeline niya ito. 1 year po na nag-post siya doon. At pinili ko lang yung dapat natin makita. Upang sabi nga po, siya ay katulad din natin, nag-struggle din. Alam niyo po, ito po yung struggle niyang isinulat niya. December 3, 2013. Sabi niya, you know that feeling? Sabi niya, we're just waiting to get home into your room. Close the door. Tandaan po niyo, mag-isa lang po siya doon. Mga kapatid niya, ang nanay niya nandito. Mag-isa lang siya umuwi sa trabaho. Alam niyo, napakaganda po ang trabaho ni naggagawa po siya ng website. Sabi nga po ng amo, sayang napilayang kami. Halos kalahati ng force ng kumpanya na dala niya. Ganun po siya. Pero yung pagtatrabaho niya, sabi niya, when you guys are waiting to get home into your room, close the door, fall into the bed, just let everything out that you kept in all day. The feeling of desperation, you're tired of everything, tired of nothing. You just want somebody to be there and tell you it's okay, but no one is going to be there. You know you have to be strong for yourself because no one can fix you. But you are tired of being strong. For once you want it to be easy, to be simple, to be helped, to be safe. But you know you won't be. But you're still hoping, still wishing, and you're staying strong and fighting with tears in your eyes. You are fighting. Kita nyo, wala po tayong pagkakaiba eh. Dito sa nararanasan ni Dondon. Di ba? Ganyan din tayo, di ba? Lalo kung mag-isa sa bahay. Lalo sa trabaho, sa kapupudkod. Pagod na pagod ka. Wala kang nadadatnan. Tapos namimiss mo ang lahat-lahat. Okay, tapos December 3, alam nyo, ito po ito po yung nakakaiyak eh. Dahil sa pagod, dahil sa struggle siguro, sabi niya po dyan, December 20, okay? So 7 days, no? Ang sabi niya, gusto kong matulog na 1 taon. Nakita niya yung mga premonition niya. But then, nag-overcome siya. Dahil kasi December 30, sabi, be kind to one another. Tender-hearted, forgive one another as God in Christ forgive you. Okay, so ito yung mga ipinopost niya. Nakita niyo yung nag-i-improve. Okay, nung una, nakita natin talagang medyo desperado siya. Tapos hanggang sa medyo sabi niya, gusto ko na matulong na 1 taon. Okay, but nag-overcome siya dito, be kind to one another tender-hearted. And then nag-overcome siya. Kasi January 10, this is 2014 na. As you're breathing right now, sabi niya, someone else is taking their last breath. Sabi niya, appreciate life. Nakita niyo, nag-overcome na siya? Okay, so we must appreciate life sa totoo lang po. Alam niyo, ito po life. Okay? Life is a preparation for eternity. Life is a test. Alam niyo, ang lahat po ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, parang tayo nagsusulit lang yan eh. Papasa ka ba dyan o babagsak ka dyan? Nakita nyo? Pero nakita natin dito, di ba? Nag-overcome siya. Sabi niya, appreciate life. Alam niya eh. Pagkatapos, ito na naman, sabi niya, don't go away. January 3, malapit nung darating ang nanay niya, no? Don't go away, say what you say. Say that you'll stay forever and a day in the time of my life because I need more time. Sabi niya, yes, I need more time just to make things right. Nakita niyo, meron siyang binubuo. Amen? Okay, so,
Bale, 1 week, darating na nanay niya dyan. Alam nyo, ito po yung nipaskil niya eh. At sabi niya, na-appreciate niya yung buhay niya. Not everything needs an explanation. Sometimes things just happen because we choose for them to. Okay? Pagkatapos, January 14, good things never come easy. You know you have something good when it was hard to get. Nakita niya, nag-overcome siya. Pagkatapos, sabi niya dun sa last, work hard in silence. Let your success be your noise. Ano? Sabi niya, sa gawa niyo ipapakita, hindi dun sa mga bunganga ninyo. Sa gawa, sa gawa, sa gawa. And then, ayun na, parang nagpapaano na siya, na-miss ko ang banda ko. Okay, bumabalik sa kanya eh, kung saan niya na-enjoy yung life niya. Alam niyo, ganun po ang ipinapakita sa atin ng Diyos. Kapag malapit na po siguro tayo, talagang dadali niya tayo eh. Alam niyo, sa isang orchestra, if an orchestra is playing, no, when they are on the final, okay, when they are on the final note of their, sabi nga po, doon sa kanilang konsyerto, alam niyo, tutunog po lahat ng mga instrumento. Because that is the final, no. Kahit naalala niya ngayon, sabi niya, na-miss kong banda ko. Pero alam niyo, ito po ang victory eh, na ipinakita niya. Sabi niya, know yourself. That is the last post that he had. Know yourself and you win all your battles. Tapos nung sabi ko, Lord, saan ko makikita ito sa Biblia? Okay? Ang sabi po dyan sa Biblia, sa 1 Corinthians 15, but by the grace, okay? By the grace, tingnan niyo po kung ilan po ang sabi dyan sa grace. Oh. But by the grace of God, I am what I am. And His grace towards me, biyaya lang po ng Diyos. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God. This was in me. It's all by grace. Saan natin po makikita yan? Ang sabi po sa Corinto, o Ephesians chapter 2:8 na, it is by grace you have been saved through faith. Okay? This is not from yourself, it's the gift of God, not by works so that no one can boast. It's all by the grace of God. It's all by the grace of God. Sa biyaya lang po ng Diyos, tayo magkakaroon ng pag-asa. At ang biyaya pong ito, ipinakita po ng Diyos sa atin eh. Doon sa John 10:27. And this is the assurance that we must have. Alam nyo, ito po napaka-importante para yung kasiguraduhan nyo, sabi nga po, para kayo nakasandal sa pader. Ang sabi po dyan, may sheep, sabi nga nun, if you are the sheep, okay, kung kayo po ay talagang sumusunod kay Kristo, alam nyo, ang sheep po, sumusunod po ito, hindi nagre-reklamo. Amen? Kung anong sasabihin ng shepherd, okay, nandoon siya. Okay, so ayan sabi niya, my sheep listen to my voice, I know them and they follow me. I give them, ang sabi yan, di ba? Siya ang magbibigay. Okay? Eternal life, and they shall never perish. No one, ito na po ang protection natin. Okay? No one will snatch them out of my hand. Okay? Ang nagsasalita po dyan ang Panginoon Jesus. Pero hindi lang pala siya. Dahil sabi niya, my Father, okay, who has given them to me. Okay? Ang Diyos Ama po ang nagbigay sa atin. Sa ating Panginoon Jesus. Siya po ang nag-lead sa atin upang katotohanan ay malaman natin. At ano po yung gagawin nila? Sabi po dyan, okay, is great and no one can snatch them out of my Father's hand. Nakita niyo yung double protection po ninyo? Okay, hawak-hawak kayo ng Panginoon Jesus. Kita niyo, nandun, ang Diyos Ama. Nakita niyo? Ganun po yung protection natin. Ganun na lang ang kasigurudan ng isang Kristiyano. Ganun po ang nakita ni Danalie. Nakita, alam nyo, nag-text siya sa akin, sabi niya, wala na si Don Don. Pero nagpapasalamat ako dahil nandun na siya. Sa piling ng Ama, sabi niya. Kaya alam nyo, doon ako, hindi din ako naiyak doon. Sabi ko, what kind of faith? Sabi ko, napansa niya. Ngayon kung titignan ko, ano ba yung faith na nabuild up kay Danalie, yung kapatid ko. Alam nyo, si Danalie, araw-araw yan, nagbabasa yan ng Bible, 1 hour every day. Continuous na pagbabasa.
Ito kasi ang nagiging resulta pag nagbabasa tayo, nakikinig tayo. Ang sabi po doon sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Dumarating ang pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig at pagbabasa sa salita ng po ng Diyos. Ano nyo? Kahit nakakalungkot po, kung sasabihin nyo, hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos, tanongin nyo, anong klaseng pananampalataya yan? Kasi hindi po pwede natin mapapasalinungaling ang salita ng Diyos. Ito po yung pamaraan ng Diyos eh. Ito po yung salita ng Diyos. Dapat kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, medyo tanongin nyo ang sarili ninyo, tamang pananampalataya ba ito? Ito ba yung pananampalatang taglay ko? Ito ba yung nakapibigay sa akin ng kasiguraduhan? Na kung tatanungin ako, ikaw ba ay nakahanda, kapatid? Nasa salita po ng Diyos ang pangako ng Diyos. Nasa salita po ng Diyos ang provision ng Diyos. Nasa salita po ng Diyos ang katotohanan. At ang katotohanan na yan at siya magpapalaya sa atin. Amen. Ano po yung kasiguruhan na dapat natin makita? Ang sabi po doon sa Romans chapter 8 verse 31, who shall will they send to these things? Now what shall we? If God be for us, who can be against us? Okay, kung ang Diyos ang kakampi natin, sino ba ang makakalaban pa natin? Ang sabi niya, di ba? He that spared not His Son, okay, inaalay niya yung anak niya, but delivered us for us all. How shall He not with Him also freely give us all things? Nakata niyo? Kung naibigay na niya anak niya sa'yo, ano pa kaya kulang yan? Nakata niyo, ito po, nasusulat po lahat yan. Okay? In all these things, we are more than conquerors through Him that love us. More than conqueror. Conqueror ka na, more ka pa. Nakita po ninyo yung kapangyarihan, yung victory na meron tayo. Okay, no? Kaya sabi niya po, I am persuaded. Okay? I am persuaded. Itong kasiguraduhan ko, sabi niya, that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God Amen. through Jesus Christ, our Lord. Yes. It's all about Him. Amen. It's all about Him. Amen. Siya ang po ang makagawa ng paraan. Amen. Siya din ang gumawa ng paraan kaya na, no? Kaya nandoon yung assurance niya. So alam nyo, ang gusto kong dapat makita dito, and this is a message of assurance and hope na meron po tayong pag-asa lahat. As long, sabi nga po, tayo ay maging sheep ng shepherd natin. Amen. And we do believe and we know that the Lord is our shepherd. Okay, so I'm calling Christine na siya ang magbigay sa amin ng message ngayon.